Hello mga friend, may lulutuin na naman ako. Ito, pinapalangis ko muna yung aking kakanggata yan kasi may lulutuin na naman akong masarap na kakanin. Purong malagkit siya. Pakihula nyo nga kung ano na naman ang aking lulutuin mga friends. Pag natikman nyo ito ang aking niluto na ito, nako, sa tanang buhay nyo baka yan pa lang na natikman nyo ang pagkain. Yan ang pagkain na niluluto namin sa probinsya. Na mamaya at ito yan siya sa ano na naman ako magluluto sa kahoy kasi malakas ito sa apoy, kaya sa kahoy ko siya lulutuin. Maubos yung gas mo dito bago maluto kasi ano ito, kailangan pagluto nito yung ano siya, yung talagang halo-haloin mo. Halo-haloin mo talaga siya. Walang tigil na halo bago siya maluto. Ano din ito, pangalawang gata ito yung binabad ko sa kanya. Ano yan siya, malagkit na giniling. Ano ang ibig sabihin, ano ang pag naluto ito, ano klaseng kakanin ito. Kung nakaranas kayo ng ganitong niluluto, ayan, masarap yan mga friend. Pag yan ang natikman nyo, nako, baka makalimutan nyo yung pangalan nyo. Sarap yan. Madalang lang yan na kakanin. Madalang lang yan lutuin kasi sa hirap lutuin at saka matagal siya bago maluto. Yan. Tabayanan nyo mamaya kapag naluto na. Pag habang niluluto ko, makikita nyo rin yan kung ano. Sa bigas. Kulo-kulo na yung aking kakanggata. Pag nagkaroon na yan siya ng mantika, nagmamantika na siya, pwede na natin ilagay yun yung malagkit. Malapit na siyang mantika. Ganyan ang malagkit natin, binababad muna yan siya sa gata bago lulutuin. Tapos yung pinakakakang gata, ganito yan, ginagawa muna siyang niluluto muna siya na lalabas talaga yung kanyang mantika bago ilagay ang ating malagkit. Tabayanan natin yan mamaya pag nagkunti-kunti na yan yung kanyang sabaw. Ilagay na natin yung malagkit mga friend. Balikan natin mamaya. Ganyan parang lumalabas na yung kanyang mantika. Yan nakikita nyo, parang lumalabas na yung mantika niya. Kaya ilagay na natin yung ating malagkit. Ito ang kanyang asukal, kailangan yung asukal niya pulang-pula
Kasi kailangan parang bukayo ba ang asukal niya, pulang-pula. Kasi kung hindi pulang-pula yung asukal niya, maputla siya tingnan. Kaya kailangan pulang-pula ang kanyang asukal. Yan. Ayan na mga friend, oh. Oh, diba? Lumabas na yung kanyang mantika. Yung gata. Kailangan yan halo-haluin siya. Palagi siyang haluin kasi pag hindi mo siya hinalo-halo, buo-buo. Saka kailangan yung kanyang apoy dandahan lang. Yan, dandahan lang. Saka dandahan din yan, ganyan, halo-halo lang. Halo-halo lang hanggang sa maluto siya. Unti-unti na siya namumuo. Kailangan yan, halo-halo lang talaga siya hanggang sa matapos. Ayan mga friend, oh. Paano na siya, paluto na yung kanyang tapos mamaya yan lalagay na natin yung mantika, asukal. Yan, ganyan ang kunya yung kanyang mukha kapag luto na yung malagkit. Na-absorb niya na yung ating langis ng nyug, gata. Kaya ay lutuin natin ng gusto yung kanyang malagkit bago ilagay yung asukal. Ganyan yan siya pag nagluto ng ganito, mamaya makikita nyo yan kung ano ang kanyang kulay talaga pag luto na. Kakapagod magsigi kayon lugay kung tawag sa amin sa probinsya, lugay. Kailangan kasi yung kanyang apoy dandahan lang din kasi masusunog din siya at saka hindi mo siya kaagad, hindi mo siya mahalo-halo ng gusto, magkaroon siya ng tutong pangit. Kailangan ganito, pantay siya hindi ko man nakunan ang lahat na halo-halo ko dito. Ganito pag nagluto nito mapagod ka talaga at kakabalik-baliktad nito habang niluluto. Ganyan yan siya. Puro kasi siyang malagkit. Hindi ako makasalita ng mayos, mapangit ka pag wala kang kumpletong ipin singaw-singaw yung salita mo Hindi pa ako nakapabunot at saka busy pa. Baka sunod na araw pupunta na ako sa dentista. Papabunot ko na itong mga ipin ko at saka mapapostiso para ang salita natin sa ating vlog salita natin ng mayos, mabigkas ng mayos ba. Ayun, medyo na siya
matigas o mabigat na siyang haluin, pwede na natin to ilagay ang ating asukal. Yan. Pag nilagyan mo ng asukal yan, lalambot uli yan kapag hinalo. Kaya ilagay na natin ang ating asukal. 1 kilo yan ang ating malagkit, kaya ang ating asukal is 1 kilo din. Ang nyug ko nga ano lang 3 peraso, liliit pa. Ang mahal kasi ng nyug. Naku, mahal ng nyug. Hindi pa ko yung dinala kasi namin ng nyug galing bundok, nagamit na nung New Year. Kaya ayan, mamaya yan pag nahalo-halo na siya, lalambot din yan pag pinalo-halo mo. Kailangan ma-achieve niya talaga yung kanyang kulay, at saka mahalo natin ng maayos para yung asukal na-combine talaga sila. Ayan. Ganito kapag naggawa ng ganitong kakanin, talagang anuhan mo talaga, tiyagaan mo talaga, tiyaga lang talaga sa na habang naghahalo ka nito, mahina lang yung apoy para hindi basta-basta nasusunog. Ganda na ng kulay niya, pero hindi pa nahalo lahat yung asukal niya. Yan. Saglit, babalikan ko kayo. Ayan na mga friendo, ganyan na yan yung kulay niya kapag yung asukal niya is na ano na, naghalo na sa ating malagkit. Ganyan na yan ang kanyang kontinsi. Ayan. Diba? Ganyan na yan ang kanyang kulay. Tsaka paanohin natin yan, talagang ang pagluto nito talagang ganito kahirap, katagal. Mula sa ilagay mo siya hanggang sa maluto siya, walang tigil ang halo. Kailangan halong-halo talaga siya na sundin mo talaga siya sa halo, kasi kung hindi mo siya sundin ng halo, magkaroon ng tutong yan. Tsaka pasukin ng usok yung tutong, pangit ang lasa. Usok talaga yan na. Kailangan ang apoy niya hindi masyadong malakas kasi mabilis siya masunog kung malakas yung apoy. Yan, kailangan sundin mo siyang ikot-ikotin para halong-halo yung kanyang asukal. At saka yung kanyang lasa is pantay. Pwede mo rin siyang pahingahan ng kaunti
kapag napagod ka na. Ayan. Balikan ko kayo mga friend. Ayan na siya, oh. Ang ganda na ng kanyang kulay. Tsaka ano, titikman natin yan. Yan, ganyan na yan yung kanyang kulay. Oh, tikman natin. Dagdagan natin ng asukal kasi hindi pa masyadong matamis. Dagdagan pa natin ng asukal yan. Kuha tayo ng asukal. Ayan na siya mga friend. Nadagdagan na natin ng asukal. Yan, ganyan na yan yung kanyang mukha. Mausok lang ang ating kahoy. Yan, nakikita nyo kung ano talaga ang mukha niya. Ganyan na ganyan yan ang tunay na kulay niya. At saka na dagdagan na natin ng kanyang asukal kaya siguro okay na yung lasa niya. Ikot-ikot lang, ikot-ikotin para pantay ang asukal. O, yan o. Tikman natin. Okay na ang lasa niya. Mga friend, yan. Patagalin pa natin to kasi ano siya, yung kailangan yung ito nakikita nyo yung bumubukol, bumubula-bula, ayan o. Yan. Ibig sabihin yan, malapit na siyang maluto. May mga bula-bula na siya. Pumuputok-putok yung kanyang bula-bula. Ganyan kapag nagluto ka ganitong pagkain. Hindi nyo pa na hulaan kung ano ang pangalan nito ng niluluto ko. Pag tinigilan mo yan siya halo, pumuputok-putok, may pumuputok-putok yan. Kailangan lang ang apoy niya dahan-dahan. Kailangan yung ganyan niya, yung mas malagkit pa sa dyan bago natin hanguin. Kailangan bigat na siyang haluin, yun talagang lutong-luto na yan siya. Kulang kasi yung nyug natin, pero kung ang nyug nito marami, mabigat talaga siyang haluin. Yung purong kakanggata ba, ganyan ang niluluto dito, purong kakanggata. Kagaya nito 1 kilo. Kapag sa probinsya yan, para ang luto niya sobrang tigas o sobrang lagkit. Kung 1 kilo siya, 6 na piraso din yan yung nyug niya. Para ang kanyang texture maganda. Purong gata, puro talaga kakanggata talaga ang niluluto nito, purong-puro. Pag nasa probinsya, kasi ito sa probinsya ang daming nyug, kakalaglagan lang sa puno. Dito kasi sa Maynila,
anak ko, lahat na binibili. Tsaka ang mahal pa ng niyog dito. Kaya nakakaluto naman ito kahit na 3 piraso lang. Pero hindi masyado kagandahan ang kanyang pagluto. Pero okay naman. Yan. Ay, antabayanan natin mamaya kapag luto na siya, mga friend. Tingnan nyo po, mga friend. Marami na siyang mga bubbles. Ibig sabihin yan, malapit na siyang lumaluto. Ayan, lalaki na ng mga bubbles niya. Ingay ng kapitbahay namin. Sino yung magagasigaw, kapitbahay namin yung pag dumating yan sila sigawan. Kapag tinigilan mo yan siya halo, lalabas yung mga bubbles niya. Bubbles. Ano na siya, silakihan na yung mga bubbles niya. Tsaka bumibigat na rin yung kanyang texture. Yan, piwatig na, malapit na siyang maluto. Yan. Kailangan mabigat na siyang haluin. Papahiwatig kasi yung mga bubbles niya malalaki na. Ano na yan, luto na. Pasensya na sa mga nag-iingay sa labas, mga kapitbahay namin yan, maingay. Sisigawan mga yan pag dumating. Mga nangungupahan dito sa likuran namin. Malapit dito kasi sa aming kusina. Maingay yan sila. Yan. Bubbles na sila. Ang dami na ng mga bubbles nila. Yan. Luto na yan, mga friend. So, ano na yung ano niya, lagkit niya. Sobrang lagkit na niya. Sarap na ng kanyang texture. Nahulaan nyo na ba, mga friend, kung ano itong niluluto ko? Ito ang mga niluluto namin sa probinsya, ng aming mga pagkain sa probinsya. Arroz Valenciana at saka itong kalamay hati. Yan, kalamay hati ang tawag dito sa amin. Luto sa malagkit at saka sa gata, kakang gata na yan. Yan, hanggang dito na lang tayo, mga friends, kay maingay ang ating mga kapitbahay. Yan ang kalamay hati. Oh, sarap. Kagaya niyan, oh. Oh, masama yung ano, yung plato kapag kinuha mo siya. Ganyan ang texture niya kapag naluto na, oh. Parang ano siya.
Parang guma. Yan. Ang sarap mga friend. Ito ang nilagay ko dito kasi itong natira sa sa kawali. Masarap yung natira sa kawali kasi mayroon na siyang tutong-tutong. Yan. Yan. Oh. Parang sarap. Shout out kay Ma'am Arlinda Official Vlog, kay Ma'am Edita Mix Vlog, GK Gaming, Kawaki TV, at saka Boss Waki TV Official. Siyempre si Michelle Ondes Mix Vlog, at saka Apin TV Official, si Kahimas TV Official. Saka shoutout kay Ma'am Nora Brian, Ma'am Asuncion Encarnacion, saka kay Sir Jose Mine, ang kanyang asawa. Shoutout kay Ma'am Jean ng Middle East, at saka si LB Bahrain. Yan, shout out sa inyong lahat. Hindi ko man maisa-isahin yung mga pangalan. Shout out sa lahat-lahat mga aking mga kasama. Siyempre ang ating Friends Mix Vlog. Paki-support mga friends. Bye.